Kamusta na ulit? Oh, back to story na naman tayo ulit ha. Meron lang akong naisip kaya nakapag-video ulit ako. Diba? Para rin sa record na naman. Para sa darating ng mga panahon na alam mo yon, meron akong record, may babalikan. Diba? Kasi naisip ko lang natin yung pangalawang naging live-in ko, naisip ko. Kasi matindi rin kasi yung pinagdaanan ko kaya medyo parang gusto ko lang din ikwento dito sa video na to. Kahit walang umintindi, no problem naman. Yung nga na pangalawang live-in ko, matandaan ko yun siguro 1994. Kasi natapos ako sa una ko parang 1992 eh. Tapos after 2 years nagkaroon yata ako ng live-in ulit. Or after 1 year nagkaroon ako live-in. Siyempre 93, 94 nag-live-in na kami. Hindi ako magkakamali. So medyo matagal na, di ba? 1994, yung iba diyang mga kaibigan ko baka hindi pa napapanganak doon sa 1994. Yung ibang mga ewan ko sila, sino man yung mga batang kaibigan ko ngayon. Anyway, so naalala ko noon, ako ang laging magkasama noon si Boyet na pala. Yan ang kasama ko palagi pagka tumatambay ha, yan sa poblasyon. Tsaka si basta malagi kong nakakasama yan si Boyet lang. Tambay lang dyan sa harap ng bahay nila minsan pag nagkikita kami. Tapos Eric Caligdan. So may tropa na rin ako, yung mga tropa din sina Pupo, sina George. Lahat yan, mga samot yan. Or sina George nga, yan. Chico, yan, mga kaibigan ko na talaga. Tsaka kaya lang, meron din akong part ng si Boyet. Iba kasi yung group ni Boyet. Ibang system yung kay Boyet eh. May yung iba ang ibang dating ng pagkakaibigan. Ibig sabihin, ibang sistema, hindi katulad namin, tambay ng tambay. Si Boyet, hindi naman. Laging taong bahay lang yun. Bira lang din kung sino yung makakasama nun. So anyway, saktong andun yung mama ko nun, umuwi from Hawaii na dito. So siyempre, medyo meron ako laging nakukupit, mga 100, 200 pesos. Or minsan, parang nga ganun. Kupit na, hindi makupit, hingi ka ng pera, pera pag-aalis, di ba? Medyo malaki ni 100 ha. Nung araw, 1990, 200, medyo okay na rin. Kaya pag may 500 ka pa, puta, medyo malakas-lakas na loob mo nun. So, saktong gano'n, di ba? Saktong may pera, o nagkaya agad si Boyet. Joke. Sa parang ako yata, parang sabi ko, wait, labas kaya tayo, sabi ko sa kanyang gano'n si Boyet. Labas kaya tayo, no? Ando si Eric. Ako, parang, hindi ko na maalala kung sino pa. Parang 5 kami o 4 eh. Si Norman Caparas, parang gano'n, ang kasama ko din. Sige, sabi ni Boyet, sige, may alam ako. Saan? Sabi ko, sa Cavite City, sabi niya. Cavite City? Oo, may alam ako doon, mga bar. O, sige. O, may pera ka ba? Si Eric, may pera din daw. Magkano pera mo? Parang 100 yata, pera. Tapos, yung sinuro, may pera din. Baga, may pera naman kami lahat. Di ba? O, sige, ano oras? Ganito oras. O, sige, bihis na tayo. Bihis na kami. Parang, malis kami siguro. Hindi ako magkamali. Basta mga 9. Maaga pa nga yun eh. 9 eh, di ba? Kasi, ang clubbing eh, mga 11 or 12 na eh, di ba? Kami, 9. Si Boyet ang may alam sa Cavite City. Alam ko parang may relative yan sila eh. Sa Cavite City, sila Boyet, sila Ray. Anyway, so sakay kami Cavite City. Siyempre, alam mo na, sakyan mo yung tawag dyan, minibus. Sakay. Mga bata pa rin ako noon. May bata pa kami noon ha. Punta kami dun sa Aroma yun ang pangalan nung nung club sa dulong-dulo. Dun sa papuntang PN na. Ito na yung club, ito konti na lang PN na. Philippine Navy na, yung gate na. So doon kami nagpunta, no.
parang ang beer yata nung isang beer parang 25 pesos ba or 20 pesos ang isang beer plus table charge, parang gano'n, may table charge pa. So kung may 100 ka, di may 4 na beer ka na, di ba? So parang panapat na nga yung 100 kung sasama ka sasabit di ba? So gano'n na nangyari, di sige, sana paano, pasok kami doon, no? Puro mga tawa. Mga sa ngayon ang tawag sa amin doon, mga bagets no? Ayan, may mga bagets na pumasok, mga ganyan. Di, eto na. Sa madaling salita, eto na, may show na, di ba? Di sayaw na yung mga babae, then may nakursunadahan ako, di ba? May nakursunadahan ako. All the way, bro. All the way talaga siya. I mean, okay, nagandahan ako. So, tanong ako doon, magkano table, magkano ganito, ganyan. Hindi ko na ma-elaborate kung magkano isang ladies Sabihin na natin kung may imagine ko, baka parang 150. Big time na yun. 150, di ba? Isang ladies, malaki na yun. Sige, sabi ko, bike. Sige, papuntahin mo siya dito pagka libre. Ayun na. Kinausap ko ngayon. Siyempre, yung mga tropa, nandun na sa isang tabi. Kasi kami sa isang table nung yung chikas, di ba? Usap, ito, plak, bla bla bla. Usap lang, di ba? Siyempre, matamisan na ang dila, paano kaya to? Paano kaya ganito na lang, sabi ko, sasama ka ba sa akin? Oo, pwede naman, sabi niya. Pwede naman ako sumama, o sige. Huwag ngayon, sabi ko, kasi wala na time Bukas na lang, sabi. Anong oras pwede? Sabi niya, parang mga 8 yata, 8 p.m. or 9 p.m., something like that. Mga sa madaling salita, bumalik ako. Diba? Bumalik ako doon, as usual. Sinundo ko siya doon sa club, di ba? Sumama naman. Di rekta sa Marichi Apartel. Rekta na doon, alam saan pupunta yun Hindi pwede sa bahay, doon mama ko, wala naman akong kwarto doon. Sama-sama kasi kami matulog sa isang room, yung mga kapatid ko, mama ko doon sa Gahak kami nakatira noon Sa Gahak. Yung tapat ng mga may nagtitindang doon, mga soft drinks, maramihang soft drinks doon. Bahay ni Pules, yung malapang Pules. Nakalimutan ko na si pare ko. Tawag ko doon si Baboy. Tawag ko sa kanya, Baboy. Hindi pa siya Pules, hanggang naging Pules siya. Tawag ko, Baboy. Ayun. Baboy pa rin hanggang ngayon. Ang katawan, di ba? Anyway, doon kami nag-stay noon. Malapit, harap nila. Bahay nila Pules, ng Pules na yan. Marichi Apartel. Sa mga nakakatandaan ng Marichi Apartel, kung saan lugar yan, yun ang original na hotel talaga nung araw. Bihira naman ng mga hotel, motel, di ba? Apartel, nung kami, wala pang SM noon. Sa harap ng SM yun Wala pang SM, siya pa lang nandun doon. Diba? Puro squatter pa yun Imagine, dito na lang sa utak ko yung itsura ng kanto ng yung SM mismo, saan nakalagay yung SM So, Apartel, doon na, siyempre. Nangyari na siyempre lahat yun. Ilang yan. Sabi ko, gusto ko sabihin natin na doon siya nagtatrabaho, wala naman akong pakialam. Sabi ko, gusto ko itong babae na to. Pagkatapos ng panahon na yun, siyempre, naulit-uli yung pagkikita. Ang nangyari, pumupunta na lang ako doon sa bar, sa club. Pumupunta ako doon. Siguro once in a while kasi wala naman akong trabaho Basta pag may pera, punta ako, may pera ako mga pantatlong beer, pamasahe, mga 100, gano'n. Punta ako doon. Tambay lang ako doon. Hindi ko siya kakausapin. Baga, minsan pag walang customer, dadaan-daan lang yun doon. Okay ka ba dyan? Oo, okay lang, sige. Pag walang customer, uupo yun. Sa akin, mag-uusap kami, tapos pag meron na naman tao, tatayo. Hanggang sa uwian na yun. Pero mag-start ako ng 9 p.m. Mag-uuwian sila mga 3. Pinakamaaga na 2 a.m. or 3 p.m. 3 a.m. ganun. Andun lang ako sa club.
Kumbaga yung 3 beer ko, patatagalin ko na lang yun. Zip lang akong gano'n, di ba? So, mga ilang araw na lang, ilang araw pa, ilang beses na pagpunta doon, yun na. Siya na nagbibigay ngayon. Sige, pumunta ka dito kahit wala kang pera, ako nang bahala sa bill mo. Uy, di ba? Ayun eh. Nagkaroon na ng feelings din eh, di ba? Kumbaga, parang naisip-isip niya, hindi to katulad ng ibang lalaki na parang one night stand lang or puro buladas lang. Ito talagang inaswang ako eh, inaaswang ako gabi-gabi. I mean, pumupunta lang naman ako, hindi naman kami nakakalabas yung para mag-hotel. Hindi, pumupunta lang ako, tapos hahatid ko lang. Ganun lang, paulit-ulit lang, hatid. Punta ako doon, tapos hatid. Uwi na ako mag-isa. Paulit-ulit hanggang sa nangyari. Parang sinama niya ako, tara, sama ka sa akin, dito tayo matulog sa kaibigan ko. So yun, doon kami natutulog na. Sinasama na niya ako ngayon doon sa tinutuluyan niya. Sinama niya na ako sa tinutuluyan niya. So, ibig sabihin, lagi na akong nandun doon, lagi na kami magkasama. So, uuwi lang ako siguro mga after 2 days, 3 days bago uwi kasi wala man akong damit na dala eh. 'Di ba? Kaya yun, lagi lang doon na kami, may mga kaibigan din siya, kasama ko doon, mga babae. Hanggang sa tumira kami sa hotel. Hotel na, itinirahan namin. Ewan ko ba, yung malapit, pagpasok mo ng welcome sa Cavite City, di ba? Mayroon doon, police post. Di ba? Hospital sa kaliwa. Yung sumunod doon, may mga hotel doon eh. Hindi ko na maalala anong pangalan ng hotel na yun eh. So doon kami nag-stay na ngayon, nagbabayad na kami doon. Arawan yon. Parang ang isang araw 170. Yata yun, 170 isang araw. Tapos may kasama kami isa pa na mag-partner, tomboy, dalawa sila babae. Ako tsaka yung girlfriend ko nga. So 4 kami. Pinaghahatian namin yung 170. Magkano na yun? Divided by 2. O di ba? So parang nasa tig 85 kami, mga tig 85. So araw-araw doon kami nag-stay sa hotel. Isang araw, so mura lang, di ba? 170 isang araw na sa hotel. Electric pan lang. Doon kami nag-start. Sama kami sa hotel hanggang sa sinama ko na rin siya sa bahay ko. Doon na tayo sa bahay. Sa bahay na rin nag-stay hanggang sa sumama naman, pumunta naman kami, nabuntis na, di ba? Nung nabuntis na, hindi pa nabubuntis, nagsushow pa rin siya, hindi ko lang mapigilan eh. Yun yung talagang source of income namin eh. Wala rin naman akong trabaho, kaya wala rin akong magawa. Kaya ako na lang. So, ibig sabihin, ang point doon, mahal mo talaga yung isang tao eh. Kung ano man yung naging ang trabaho niya, parang tinanggap mo na eh, di ba? Baga parang, andun na yun eh. Tinanggap mo na eh, di ba? Tatrabaho siya sa club o sabihin na natin na kahit sabihin mong tatrabaho lang sa club yan pero walang mangyayari, hindi ba siya makakalabas ng ibang lalaki or mga ganito ganyan, wala na eh. Inano ko na sa utak ko na yun na yun eh, di ba? Pero sinasabi naman niya na wala naman daw, wala, o di wala, okay lang. Pero baga tinatag ko na sa dibdib ko na kung meron man siguro kasi trabaho nga eh. Trabaho eh. Yun ang trabaho eh. Kung ayaw, sa isip-isip ko, kung ayaw kong maging magtrabaho sa gano'n, dapat wag na lang. So ako magtatrabaho. Ang problema, wala naman ako makukuha ng trabaho. Bata pa rin ako no, 17, 18, 19, parang mga gano'n lang ang edad ko. Bata pa ako no. Parang 6 kami, 16 lang siya eh. 3 o 19 ako, mga gano'n, 19, ganyan, 19 years old siya, 16. So, babata pa, di ba? So, tinanggap ko na. So, pinipigil ko magselos, alam mo yun, matibay eh. Pinatibay ako nung pagmamahal ko sa kanya na nagtitiwala ako na walang mangyayari naman na. Kasi kung mahal mo ako eh, kung trabaho lang. Di ba? Nasa sa kanya na yan. Kasi, kaya nga tiwala eh. Yun yung tiwala na pinangahawakan ng
magkarelasyon na magtiwala ka lang, wala akong gagawing masama. Ako naman kasi wala rin naman akong ginagawang masama, hindi naman ako nang bababae kasi nga ayaw na rin niya ako paalisin pag once na nandoon na kami, magkasama na kami sa isang bahay eh. Ayaw niya ako pag aalis ako, gusto niya nandoon lang din ako sa bahay. So hindi ako nakakaalis. Sa gabi, wala rin naman akong pupuntahan, wala rin naman akong pera. Di ba? So, bahay lang din ako. Alaga pala ako ng anak namin. Ako nung tagapag-alaga nun. So, yun, yung point doon is, pag mahal mo isang tao, kailangan magtiwala ka. Ano man ang mangyari. Kumbaga, ganun lang, imagine mo yung trabaho, Pero, tinanggap ko pa rin siya ng buong buo. Mahal na mahal ko talaga siya. Di ba? So, meron pang kasunod to. Medyo matagal na tong video na to eh. Baka bukas. To be continue ko to. About pa rin dito sa relasyon na to. Diba? Next time ulit.